Sa video na ito ay pag-aaralan ang tula. Layunin: napipili ang mga pangunahin at pantulong na kaisipang nakasaad sa binasa. Natutukoy ang introduksyon ng tula, nakasusulat ng sariling tula. Ano ang tula? Ang tula ay isang anyo ng malikhaing panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa paraan ng pagsusulat. May iba't ibang estilo ang tula, may maiksi o mahaba. Ito ay binubuo ng saknong at taludtod na karaniwang wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at lalabing-waluhing pantig. Ano ang mga elemento ng tula? Una ay ang sukat. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa ng salita. Ito rin ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng isang tula na bumubuo ng isang saknong. Halimbawa nito, bahaghari, masaya, mamamayan. Pangalawa ay ang tugma. Ito ay ang pagkakasintunog ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. May tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Halimbawa, kapag humahalakhak, kami nagagalak. Pangatlo ay ang talinhaga. Ito ay ang paggamit ng mga tayutay o matatalinhagang pahayag. Halimbawa nito ay matalas ang dila, ibig sabihin ay masakit magsalita. Pang-apat ay ang karikitan. Ito ay maririkit na salita para mapasaya ang mambabasa at mapukaw ang damdamin. Sinasabing ang isang tula ay mahusay kung mayroong impresyon na hindi malilimutan ng isang mambabasa. Ano ang mga uri ng tula? Una ay tulang pasalaysay. Ito ay uri ng tula na nagsasaad ng kwento o ng mahahalagang pangyayari na matatagpuan sa mga linya o berso. Halimbawa nito ay ang pagbabalik na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ano ang mga uri ng tulang pasalaysay? Una ay ang epiko. Ito ay pagsasalaysay ng kabayanihan ng isang bayan. Pangalawa ay ang korido. Ito ay karaniwang mahaba at may magandang banghay ng mga pangyayari na isinasalaysay. Ito ay may 8 pantig sa bawat taludtod. At pangatlo ay ang awit. Ito ay may magandang pangungusap na nangangailangan ng malalim na kaisipan. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod. Ang pangalawa naman na uri ng tula ay ang tulang liriko. Ito ay ang pagtatampok ng isang makata ng kanyang sariling damdamin, iniisip, at persepsyon. Ito ay puno ng masidhing damdamin na maaaring kasiyahan, kalungkutan, pagkatakot, pag-aalala, o pag-ibig. Halimbawa nito ay ang sa Dalampasigan ni Teodoro Agoncillo. Ano ang mga uri ng tulang liriko? Una ay ang awit. Ito ay may paksa ng pagmamahal o pagkabigo. Pangalawa ay ang soneto. Ito ay may 14 na taludtod na tungkol sa damdamin at kaisipan na may malinaw na kabatiran sa likas na pagkatao. Pangatlo ay ang oda. Ito ay may estilo at kaisipan na higit sa dakila at marangal. Ito ay walang tiyak na bilang ng pantig o taludtod sa isang saknong. Pang-apat ay ang elehiya. Ito ay ang pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pag-aalala sa isang yumao. Panlima ay ang dalit. Ito ay maikling papuri sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng pagkadakila at pagsamba. Pangatlo ay ang tulang pandulaan. Ito ay isang patulang usapan na naglalarawan ng mga tagpong lubhang madula. Ito ay maaaring magkatulad, magkaparehas, o maiba sa nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa nito ay ang Ibong Adarna at Florante at Laura. At ang panghuli na uri ng tula ay ang tulang patnigan. Ito ay tulang sagutan dahil ito ay tinatanghal ng magkatunggaling makata. Ito ay tagisan ng talino at katwiran ng mga makata. Ano ang mga uri ng tulang patnigan?
Una ay ang karagatan. Ito ay tulang ginagamit sa laro at kadalasan ay tuwing may patay. Pangalawa ay ang duplo. Ito ay pagalingan sa paglalahad ng katwiran sa pamamagitan ng patula. At huli ay ang balagtasan. Ito ay debate na binibigkas ng patula. Sa video na ito ay pag-aaralan ang balagtasan, opinyon at katwiran. Mga layunin, nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa napakinggang palitan ng katwiran na ibibigay ang opinyon at katwiran tungkol sa paksaan ng balagtasan. Ano ang balagtasan? Ang balagtasan ay isang debate na patula na ginagawa sa entamblado ng mga mambibigkas kapag may okasyon o pagdiriwang. Ito ay may dalawang panig tungkol sa isang paksa na pinag-uusapan. Inilalahad ito para ipahayag ang mga saloobin at pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may tugmaan. Ang salitang balagtasan ay hango sa pangalan ni Francisco Balagtas. Nagsimula ang balagtasan noong Abril 6, 1964 sa Pilipinas. Madalas itong binubuo ng tatlong magtatanghal. Ang dalawang magtatalo sa isang usapin o paksa at ang tagapamagitan na tinatawag na lakandiwa kapag lalaki at lakambini kapag babae. Ano ang mga elemento ng balagtasan? Una ay ang tauhan. Ito ang bumubuo sa balagtasan. May lakandiwa o lakambini na tagapamagitan, mga mambabalagtas at mga manonood. Pangalawa ay ang paksa. Ito ang pinag-uusapan at pinagtatalunan ng dalawang mambabalagtas. Pangatlo ay ang pinagkaugalian. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang tugma ay tumutukoy sa pagkakapare-pareho ng tunog sa dulo ng taludtod at ang indayog ay tumutukoy sa tono ng pagbigkas ng mga taludturan, ang pagtaas at pagbaba ng bigkas ng mga salita sa bawat taludtod. Pang-apat ay ang mensahe. Ito ang ideya at damdamin ng balagtasan. Dumako tayo sa opinyon at katwiran. Ano ang opinyon? Ang opinyon ay paniniwala at mga palagay sa isang bagay o pangyayari. Nakabase lamang sa mga nangyayari o totoong naganap at nakabatay ang opinyon sa mga saloobin ng isang tao kung papaano o ano ang pagkakaintindi niya sa nangyari o naganap sa kanyang paligid. Ano ang katwiran? Sa pangangatwiran, ang katotohanan ay pinagtitibay at pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason. Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong argumentatibo. Mga layunin, nakapaglalahad sa paraang pasulat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa isang argumento. Nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa pahayag ng opinyon. Ano ang tekstong argumentatibo? Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang layunin ay makapaglahad ng katwiran. Ang manunulat ay kailangan maipagtanggol ang posisyon o panig sa pinag-uusapang issue o napapanahong paksa. Kinakailangan di maglahad ng matitibay na ebidensya para patunayan na may katotohanan ng sinasabi. Maaaring maging ebidensya ang sariling karanasan, kasaysayan, mga kaugnay na literatura at resulta ng isang pananaliksik.
Ano ang layunin ng tekstong argumentatibo? Ang layunin ay para mahikayat ang mga mambabasa na tanggapin ang argumentong inilalahad sa pamamagitan ng mga katwiran. Ano ang mga bahagi ng tekstong argumentatibo? Una ay ang panimula. Kinakailangan na nakapanghihikayat ang panimula para makuha ang atensyon ng mga babasa. Kinakailangan na mahusay na mailahad ang pangkalahatang paksang tatalakayin. Pangalawa ay ang katawan. Ito ang laman ng argumento. Kinakailangan na organisadong naihanay ang mga katwiran. Importante na malawak ang kaalaman ng manunulat sa paksang tinatalakay. Pangatlo ay ang konklusyon. Dito inilalatag na ang kabuuang pananaw tungkol sa proposisyon. Kailangan na matibay ang konklusyon batay sa mga ebidensya na inilahad. Ano ang mga katangian ng isang mahusay na tekstong argumentatibo? Una ay kinakailangan na ang paksa ay mahalaga at napapanahon. Pangalawa ay maikli ito dapat, pero malaman at may malinaw na pagtukoy sa proposisyon sa paksa. Pangatlo ay malinaw at lohikal ang mga transition sa bahagi ng isinulat na teksto. Pang-apat ay may maayos at pagkakasunod-sunod na bahagi ng ebidensya na inilahad. Panlima ay may matibay na ebidensya sa argumento. Ano ang mga paraan sa pangangatwiran? Una ay ang pagsusuri. Dito iniisa-isa ang mga bahagi ng paksa para masuri ng maigi. Pangalawa ay ang pagtukoy sa sanhi. Inilalahad dito ang sanhi ng mga pangyayari. Pangatlo ay ang pagbuod. Dito sinisimulan sa maliit na patunay papunta sa paglalahad. Maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtutulad, pagtukoy sa mga sanhi ng pangyayari at patunay. Pang-apat ay pasaklaw. Dito sinisimulan ang pangkalahatang katwiran at iniisa-isa ang mahahalagang punto. Dumako tayo sa pagsang-ayon at pasalungat. Ang pagpapahayag ng gustong sabihin sa isang issue o paksa ay nakikita sa pahayagan, radyo, telebisyon, internet, at sa iba't ibang uri ng usapan. Para maging maayos at may galang sa pagbibigay ng opinyon sa iba, ay maaaring gamitin ang mga hudyat na ito ng pagsang-ayon at pagsalungat sa paglalahad ng sariling opinyon. Sa video na ito ay pag-aaralan ang denotasyon at konotasyon ng pagpapakahulugan. Mga layunin na ibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda, na kabubuo ng isang tulang may malayang taluturan na ginagamitan ng mga salitang may denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Ano ang denotatibo? Ang denotatibo ay ang pagpapakahulugan sa salita na mula sa diksyonaryo. Ito ay salitang ginagamit sa pinakakaraniwan o simpleng pahayag. Ano ang konotasyon? Ang konotasyon ay pagpapakahulugan na higit pa sa literal na kahulugan nito. Ito ay hindi pangkaraniwan
at mas may malalim na ibig sabihin. Ang pagpapakahulugan na ito ay nakabatay sa kung paano ginamit ang salita sa pangungusap. Mga halimbawa: Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga paraan ng pagpapahayag sa pagsulat ng sanaysay. Mga layunin na ipaliliwanag ng maayos ang pansariling kaisipan, pananaw, opinyon at saloobin kaugnay ng akdang tinalakay. Nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag sa pagsulat ng sanaysay. Ano ang paglalahad? Ito ay ang pagpapahayag o pagbibigay ng mga kaalaman, kabatiran o kuro-kuro. Dito na ibabahagi ang hangarin, damdamin at paniniwala. Ito ay maaaring tumugon sa mga katanungan kung ano ang katuturan ng isang salita o bagay, kung paano ang pagsasagawa ng isang bagay, at kung ano ang kakayahan ng isang layunin o simulain. Ano ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag? Una ay ang pag-iisa-isa. Ito ay paglalahad ng isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkakasunod-sunod nito. Pangalawa ay ang paghahambing at pagsasalungatan. Ginagamit ang paraan na ito sa paghahambing ng magkatulad at magkakaibang mga bagay. Pangatlo ay ang pagsusuri. Dito, sinusuri ang mga salik ng mga bagay na nakakaapekto sa isang sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito. Pang-apat ay ang sanhi at bunga. Tinatalakay dito kung ano ang sanhi o dahilan at kung ano ang resulta o kinalabasan. Panlima ay ang pagbibigay ng halimbawa. Ito ay nagpapatibay ng isang paglalahad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa, ay madaling makumbinsi o mahikayat ang nagbabasa o nakikinig. Kinakailangan na malawak ang kaalaman at maayos ang mga ideya sa pagsulat ng paglalahad.
Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong pangangatwiran. Layunin, nagagamit ang pangangatwiran sa iba't ibang kalagayan o sitwasyon. Ano ang sarswela? Ito ay isang uri ng sining kung saan sumasayaw at kumakanta ang mga tauhan sa isang dula. Sumikat ang sarswela sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Kastila. Narito ang ilang sikat na sarswela sa Pilipinas. Ano ang mga katangian ng sarswela? Una ay naglalarawan sa pagmamahal sa bayan, kwento ng pag-ibig, mga issue, at sitwasyon ng mga Pilipino noon. Pangalawa, ang pagtatanghal nito ay may halong pagsasalita, pagkanta, at pagsayaw. Pangatlo, ito ay kadalasang naglalaman ng hanggang 5 kabanata. Pang-apat, ito ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagtatagumpay at kasiyahan. Sino ang ama ng sarswela? Si Severino Reyes ang ama ng sarswela. Isinilang siya sa Santa Cruz, Manila noong Pebrero 11, 1861. Mas kilala siya bilang Lola Basyang at nakasulat na siya ng 26 na sarswela. Dumako tayo sa gramatika o wika. Ano ang pangangatwiran? Ito ay isang uri ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay patunayan ang katotohanan at maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap sa nakikinig o bumabasa. Layunin nitong mahikayat ang mga tagapakinig. Ano ang mga dahilan ng pangangatwiran? Una ay para mabigyang linaw ang isang usapin o issue. Pangalawa, ay makapagpahayag ng sariling damdamin o opinyon sa isang bagay. Pangatlo ay maipagtanggol ang sarili sa anumang bagay. Ano ang mga kasanayang nalilinang sa pangangatwiran? Una ay ang pagkakaroon ng wasto at mabilis na pag-iisip. Pangalawa ay malilinang ang lohikong paghahanay ng kaisipan. Pangatlo ay magiging maayos ang pagsasalita. May dalawang uri ng pangangatwiran, inductive reasoning o deductive reasoning. Ano ang pangangatwirang buod? Ito ay nagsisimula sa maliit na halimbawa o katatohanan at nagtatapos sa isang panlahat na suliranin. Ito ay may 3 uri. Una ay ang pangangatwirang gumagamit ng pagtutulad. Inilalahad dito ang magkatulad na katangian, sinusuri ang katangian, at pinalulutang ang katotohanan. Pangalawa ay ang pangangatwiran sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangyayari sa sanhi. Ito ay sa paniniwalang may sanhi kung kaya nagaganap ang isang pangyayari. Pangatlo ay ang pangangatwiran sa pamamagitan ng mga katibayan at pagpapatunay. Ito ay pagpapahayag ng mga katibayan o ebidensya para patotohanan ang sinabi o sinulat. Ano ang pangangatwirang pasaklaw? Ito ay isang pangyayari sa pamamagitan ng pagkakapit ng isang simulang panlahat. Silohismo ang tawag sa ganitong pangangatwiran na bumubuo ng isang pangungunang batayan, isang pangalawang batayan at isang konklusyon.
Sa video na ito ay pag-aaralan ang paghahambing ng anyo at mga elemento ng tula. Mga layunin. Nabibigyang interpretasyon ang tulang napakinggan. Naihahambing ang anyo at mga elemento ng tulang binasa sa iba pang anyong tula. Nababatid at nakikilala ang dalawang anyong tula at ang mga elemento nito. Ano ang dalawang anyo ng tula? Una ay ang tulang nasa malayang taludturan. Ito ay walang sukat at tugma. Basahin ang tula. Pangalawa ay ang tulang tradisyonal. Ito ay may sukat at tugma. Basahin ang tula. Ano ang mga elemento ng tula? Una ay ang persona. Tumutukoy ito sa nagsasalita sa loob ng tula. Kailangang malinaw kung sino ang nagsasalita. Pangalawa ay ang talinhaga. Ito ay nagbibigay kulay at ganda sa isang tula. Pangatlo ay ang tugma. Ito ay tumutukoy sa pagkakapare-pareho ng dulong tunog sa isang taludtod sa isang saknong ng tula. Pang-apat ay ang sukat. Tumutukoy ito sa tiyak na bilang ng pantig sa bawat taludtod. Kailangang consistent ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod ng isang saknong. Sa video na ito ay pag-aaralan ang paraan ng pagsulat ng script. Mga layunin, nakapaliliwanag kung ano ang sarswela at ang iba't ibang elemento nito. Nakasusulat ng script at dialogo ng sarswela na may kaugnayan sa kasalukuyang pangyayari sa bansa. Ang sarswela ay isang dulang musical na impluwensya ng mga Kastila sa bansa. Ito ay binubuo ng sumusunod na elemento. Una ay script o nakasulat na dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa script. Pangalawa ay gumaganap o aktor. Sila ang mga nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo, kumikilos at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Pangatlo ay ang tanghalan. Anumang lugar na pinagpapasyahang pagtanghalan ng dula ay tinatawag na tanghalan. Maaaring ang lugar na ito ay sa entablado, kalsada o silid-aralan ng mga mag-aaral. Pang-apat ay ang taga-direhe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan, damit ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan na nakabatay sa kanyang interpretasyon sa script. Panlima ay ang eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo ay ang pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan sa dula. Pang-anim ay ang manonood. Hindi maituturing na dula ang isang pagtatanghal kung hindi ito nasaksihan o napanood ng ibang tao. Ano ang script?
Ang script ay ang pinakakaluluwa ng isang dula dahil kung wala ito ay walang kwento na maisasadula sa tanghalan. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula gaya ng galaw ng mga aktor, mga tagpo, eksena at dialogo ay nagmumula rito. Ano ang dialogo? Dialogo ang tawag sa anumang usapan sa pagitan ng dalawa at iba pang mga tauhan sa loob ng isang dula. Dumako tayo sa gramatika o wika. Ano ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Maaaring gumamit ng isa o higit pang panlapi sa pagbuo ng salitang kilos na ito. Ano naman ang aspekto ng pandiwa? Ang aspekto ng pandiwa ay nagsasaad kung naganap o hindi pa nagaganap ang kilos at kung nasimulan na at kung natapos ng ganapin o ipinagpapatuloy pa ang pagganap. Ano ang apat na aspekto ng pandiwa? Una ay ang aspektong perpektibo. Ito ay nagsasaad o nagpapahayag na ang kilos ay nasimulan at natapos na. Pangalawa ay ang aspektong imperpektibo. Kung nagpapahayag na ang kilos ay nasimulan na ngunit di pa natatapos at kasalukuyang ipinagpapatuloy. Pangatlo ay ang aspektong kontemplatibo. Ito ay naglalarawan na ang kilos ay hindi pa nasisimulan. Pang-apat ay ang aspektong perpektibong katatapos. Nagsasaad na ang kilos ay katatapos lamang. Sa video na ito ay pag-aaralan ang pagsulat ng orihinal na tula. Layunin na isusulat ang isang orihinal na tulang may masining na wika at may apat o higit pang saknong sa alinmang anyong tinalakay, gamit ang paksang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng tula. Ang tulang bubuuin ay may tugma. Ang dapat gamiting salita sa bawat hulihan ng taludtod ay magkapareho ng tunog. Kung may sukat naman ang gagawing tula, kailangan ang pipiling salita ay sasakto sa sukat ng tulang ginagawa. Sa pagbuo ng isang tula, dapat isaalang-alang ang mga mamabasa o makikinig ng tulang isusulat. Dito ibabatay ang mga salitang gagamitin sa tula. Halimbawa kung ito ay pambata o hindi pambata. Dapat tandaan na kailangang may malawak na kaalaman sa kahulugan ng mga salita ang manunulat. Ito ay nakatutulong upang mapanatili ang kariktan at kasiningan ng tulang gagawin. Narito ang iba't ibang paraan sa pagkilala ng kahulugan. Una, kasing kahulugan o kasalungat. Sa pamamagitan ng kasing kahulugan at kasalungat na salita ay maipaparating ang mensaheng nais sabihin sa tulang isusulat. Mga halimbawa. Pangalawa ay idioma. Ito ay matalinhagang pagpapahayag ng isang ideya. Ito ay dituwiran o ditahasang pagpapahayag ng gustong sabihin na may kahulugang patalinhaga. Mga halimbawa.
Pangatlo ay ang konotasyon at denotasyon. Ito ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang denotasyon ay karaniwang kahulugan mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. Halimbawa, ang konotasyon ay may taglay na ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa karaniwang pakahulugan. Halimbawa, pang-apat ay tindi ng kahulugan. Ito isang paraan ng paglinang na kasanayan sa talasalitaan. Ito ay pag-aayos ng salita ayon sa antas, intensidad, o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. Halimbawa,